Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is Chino Rodriguez, Pamaya Sagre Channel, a faith healer o Zumata reader. So ngayong hapon na to, tignan natin nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a monthly gabay for the month of May 2024 for the sign of Gemini. So Gemini, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, ng spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanin makayang energy o kaganapan sa buhay ng mga Gemini ang ating mahagilap. So guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos updated. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo na ang hindi nag-skip ng ads, naway pagpalain kayo. Then just at may kapal, siksik digdig nag-uumabaw na biyayang manang balik sa inyo. So let's see what is the messages, advice sa iyo ng ating mga baraha. Angel Spirit, please give me information. Ano kayo gusto sabihin sa iyo ng ating mga baraha? And of course, there's a tower moment for a major changes at yung malaking pagbabago na magaganap sa buhay mo ngayon. No? Kumbaga, there's a lot of changes or something new shift. No? It's either a distractions, disaster, or something chaos. Or either revealed or something of new house. No? Depende sa situation. So, let's see additional messages. And of course, there's the Four of Pentacles. Protect your power, protect your energy. Kailangan proteksyonan yung growth mo. Mag-budget ka, no? Kailangan mag-ingat ka at maging secure ka sa mga pinaghirapan mo. Saving money. At the same time, there's the full card for a leap of faith. So, sinusubukan ng pananampalataya at tiwala mo dito. And of course, let's see. And of course, there is the King of Swords. So, there's a mental clarity. Kung magabigyan ka ng kaliwanagan or maging wise ka dito sa mga desisyon na gagawin mo. Additional messages. And because there's the King of Wands by visions, no? Dapat tinitignan mo yung mga pangyayari with possibilities. Na kumbaga, kailangan tinitignan mo yung bigger picture of yourself. Even yung finances, even your love life, and of course, the situations. Kailangan magkaroon ka ng stability and control. And of course, there is an information with the Two of Wands by choices. Na may mga bagay na parang pagdidesisyonan mo dito. Na may mga bagay na parang kailangan mong gawin. There's a first step, hakbangin, no? The tower moment for the Six of Cups. So there's something person coming back, no? Para buuin ulit yung buhay mo or para bumalik siya para mahalin ka ulit. Na parang there's a familiar gift, something by the universe na parang ibinalik sa'yo to dahil ito ay deserve mo. And of course, there's the Justice card. Kumbaga makukuha mo yung hustisya. Wow, there's a consequences. Kumbaga lahat ng mga bagay na makukuha mo ay may kaakibat yan na kabutihan or kaakibat na kaparusahan. Depende sa situation. So, ibig sabihin nito, kapag maganda ang ginawa mo, maganda rin ang balik sa'yo. Kung naging mabuti ka, mabuti rin ang balik sa'yo. Kung naging masama ka sa eksena na yan, magiging masama din ang eksena sa'yo. So, be aware sa lahat ng gagawin mo action. At the same time, no? Kung dito naman sa about sa pera, about sa savings or sa resource of income mo, no? Kailangan maging kalmado ka. No? Kung ikaw ay nagtipid, no? Shock, may aanihin ka. Parang there's something consequences sa lahat ng magiging action mo. Sa lahat ng aspeto to ha, sa lahat ng aspeto. And because there's a full card for the Hangman. Baguhin mo yung perspective mo. So, there's a mindset or something na kakaroon ka ng something doubt or kumbaga doubt for your beliefs. No? Parang yung paniniwala mo, nagkakaroon ka ng alinlangan. Or nagsasalawahan ka. Yun ang kailangan mong, na kailangan straight lang dapat ang iyong paniniwala at pananampalataya. So, let's see what is the King of Swords. Let's see what is the King of Swords. Represent what? King of Swords. Because there's a Six of Pentacles. There's a giving and receiving something by the universe. So, ibig sabihin dito magiging balance na magiging maganda na ang eksena dito. Parang naging wise ka na at the same time. Na parang natauhan ka, no? Naliwanagan ka. Let's see what is the King of Wands by the Eight of Pentacles. So, see, mag-focus ka sa ginagawa mo. Ano ba? What is bigger picture na gusto mo mangyari sa buhay mo? Na parang ganon. Kung purpose mo. Na what is your life purpose? At the same time, parang there's a plan no? Kumbaga may mga plano ka na dapat mong gustong gawin na
in the near future, gusto mo ng ganito, gusto mo ganyan, no? Parang inaano mo yung sarili mo na, kumbaga, tinututukan mo yung sarili mo ngayon na parang kailangan mo ng matupad yung mga pangarap mo. It's a good part, ha? There's a vision, and of course, there's an intellectual for a bigger picture of yourself, na parang tinitingnan mo yung sarili mo na 5 years from now, 10 years from now, kumbaga gano'n, na, kumbaga, ibang-iba ka na sa dating ikaw. Parang ganun yung gusto mo mangyari. And because there's a 2 of Wands by Ace of Swords for breakthrough. So may mga bagay dito na matutupad na at may sasakatuparan mo. Tama yung hakbangin mo, tama yung prosesong ginagampanan mo ngayon, ha? O pinagdadaanan mo. Nandun ka siguro nandun ka sa proseso na parang nagkakaroon ka realization. At the same time, nagkakaroon ka ng something na may mga bagay na kailangan kang bitawan. Alisin, bad habits man yan, bad attitudes. Depende sa eksena mo. So let's see what is the Tower moment and the 6 of Cups. Because there's a high friend. So there's a lesson learned, something as separation, education. So may mga bagay na nangyari sa iyo from the past, no, na nagkaroon ng hiwalayan, nagkaroon ng something separation, break up, no? Coldness. So something na parang there's a spiritual wisdom. Talagang binigyang kaliwanagan about sa spirituality for you, na parang kaya tong taong to ay bumalik, no, para napatunayan niya sa sarili niya na mali yung naging desisyon niya na iniwang kanya on the first place, no? Kumbaga bumalik siya para buuin ulit yung nasirang relasyon niyo or buhay mo. So let's see what is the 4 of Pentacles, because the Justice card. And because there's a 2 of Pentacles with a balance. So kailangan mo maging balance, emotional, practical. And the Fool card, the Hangman, represent the Magician. So there's a manifestation. Na may mga bagay na unti-unti ka na manifest dito. At may mga bagay na unti-unti mo na maisa sa katuparan dahil sa pagbabago ng iyong kaisipan. Na parang naliwanagan ka, you have the power to change it. Na you are also being a creator of your own life. Kumbaga, ikaw yung magdidikta kung paano mapapatakbuhin ang sarili mong mundo. No, itong bagay na to ay binago mo, no? Ang iyong kaisipan. No, yung pinaniniwalaan. Diba? So, let's see what is the King of Swords and the 6 of Pentacles. So, there's the 5 of Cups. So, something nagkakaroon ka naman ng something failure or regret or something losses sa mga bagay na nangyari sa iyo. Kumbaga, naiintindihan mo na kung bakit nangyayari yan. No? Kumbaga, bakit nawawala yung mga tao sa paligid mo? Bakit nawawala yung mga bagay na yon? Kumbaga, na-appreciate mo na kaya pala nawawala yung mga bagay na yon, na there's an instrument by God or something, lessons, and of course may dahilan pala kung bakit nawawala yon, no? Kumbaga of your own benefits, no? Kumbaga it's either makakasama sa iyo or hindi ka mag-grow doon, kaya ka inaalis doon sa situation. And because there's a King of Wands, and because the 8 of Pentacles represents the 8 of Wands. So there's a fast communication, a fast movement. So maaaring kumbaga tutuloy-tuloy na yung daloy na eksena at magkakaroon na ng something incredible changes, no? Kumbaga, there's a travel. Maaaring magkaroon ka ng travel, communication with your persons. At the same time, kumbaga, unti-unti mo na nakikita yung development, no, ng mga ginagawa mo. So, let's see what is the 2 of Wands. And of course, the Ace of Swords. And of course, there's the 7 of Wands. You are being protected. No? Kumbaga, nandun ka sa stages na dumadaan ka sa tamang proseso at alam mo protektado ka ng ating Panginoon, na kumbaga hindi ka shortcut, no? At kumbaga hindi ka naliligaw, na nasa tamang landasin ka at alam mo na pinoprotekta at ginagabayan ka ng ating angel spirit. It's a good part. So let's see additional messages about sa outcome. Ang pinaka-outcome for you is the Empress card for a revert, na parang binuhay ulit yung katawan lupa mo dito. Parang this is the moment na parang kailangan mo magsimula ulit. And because there's an 8 of Cups, you need to let it go. No? Kailangan mo pakawalan, bitawan yung nagbibigay sa'yo ng toxicities or negativities. And because there's the King of Pentacles being practicality. No? Kailangan maging practical ka, maging secure ka sa kung ano man yung pinaghirapan mo, sa kung ano man na meron ka. No? So let's see additional messages about naman to sa career. So there's a 9 of Cups for an offer, proposal, engagement, no? And something na para mag-i-increase ang iyong salary. There's a lot of offer opportunities, no? Additional messages with the 7 of Swords. No, mag-ingat ka lang. There's something sneakiness. May mga tao nga nagsisinungaling behind your back. No, mag-ingat ka pagdating sa career mo. Baka kumbaga magkaroon dito ng something scamming or something na lying, cheating, no? Kumbaga mag-ingat ka lang, baka mabudol ka. So let's see additional messages about naman sa career. There's a 6 of Swords with the transition or nangyari na sa nakaraan mo. Na kumbaga ngayon ay parang unti-unti ka na nakaka-recover. So let's see additional messages about sa love life.
About sa love life, there's a wheel of fortune. So, there's a good luck. So, there's a destiny to happen. Itong tao na ito makikilala mo or makakasama mo at talagang binalik sa'yo talaga ng tandahana dahil ito ay para sa'yo. There's a destiny to happen talaga, guys. And maaaring talagang nakatandahana kayo with the, Four of Wands is a celebration, wedding, engagement, proposal, or something higher level commitment. So, talagang pinagtagpo kayo at tinadhana. Ay, come on. Additional messages about sa health. And of course, there's the 5 of Wands in health. So, ibig sabihin, may nagkakaroon ng complication about sa health mo. May mga nararamdaman ka na parang nasobrahan ka sa ganito. Kumbaga, inabuso mo sa ganito. Mag-ingat po. There's a 3 of Pentacles. So, see, collaboration. So, ibig sabihin dito, maaring, kumbaga, naging naging pabaya ka rin sa sarili mo dahil sa trabaho. At, of course, parang mahilig ka rin siguro sa alak, sa gala, para sa gimmicks, no? Parang sinasabi na maging aware at kailangan mong lumaylo, no, sa mga parang collaborations, no, socialize, pakikipag-collaborate sa mga kaibigan mo, alam mo toxic. Iwasan mo, lalo pwede naman tayo makipag-usap or pwede tayo makisama sa mga, pero hindi sa alak at hindi sa mga bisyo, no? Iwasan mo. Kumbaga there's a bad habits ka rin dito na take, kaya siguro nagkaroon ng complication about sa nararamdaman mo. Iwasan mo to ha, kasi magkakaroon to ng kumbaga lalala. Iwasan mo yung about dito. Lalala to. Additional messages for synchronicities. Additional messages about synchronicities. And there's a ready. So, kailangan mo maghanda. And there's a storm. See, I told you, may susubok na sirain. There's an parang storm for parang unos. No, may unos na mangyayari dito. At the same time, there is a joy. No, parang this is the beautiful disaster na mangyayari. No, parang nangyari tong pagkasira na to, hindi pala para sirain ka, para alisin yung mga taong magsisilbing balakin. Ang ganda, kasi this is the beautiful disaster na mangyayari sa buhay mo. Na there's a destiny to happen, and this is the fated life and destiny life. So, let's see what is the yin and yang oracle card. And there's a seed. So, yun yung sinasabi, kung ano yung tinanim mo, siya nga anihin mo. Kung ano yung what goes around, comes around. Kung ano yung mga bagay na ginawa mo, ay malalasap mo. And there's freedom. Napalayain mo yung sarili mo from toxicities, negativities. And there's a leap of faith na kailangan mo paniniwalang pananampalataya. And there's a lot of opportunities coming in for you. Additional messages for release. Kailangan mo pakawalan, surrender. Lahat ng mga bigat o karanasan na nagbigay sa'yo ng lungkot. Now, what is the magical fairy messages? And there's an affirmation. So, may mga bagay na kung gusto mo matupad, no? Kumbaga, always think positive. No? Umiwas ka sa mga negatibo. And there's a vegetarian. Kailangan mo na fruit and vegetable dito. Ha? More on fruits ka lang dito. Kasi parang napadalas ata yung meat mo or something na, baka mahilig ka sa mga sa mga pares-pares or something na, kumbaga, mataas sa sa calories or mataas sa no? Mataas sa acid. Yung US po, ha? Kumbaga, meron ka ditong bad habits kaya kailangan mo ng more on fruits and vegetables. So, let's see what is additional messages for chakra messages. At meron ka na raw ditong iniinda. No, may iniinda ka na ditong nararamdaman. Tagiliran and of course, sikmura. Additional messages for the chakra. Okay, there's a guess, no? Kumbaga maraming bida, no? Marami pang papasok na kontrabida sa buhay mo, kaya kailangan maging aware ka. And there is a passion. So, gawin mo yung mga bagay na makakapagpasaya sa'yo. And there's a miracle. May himala. See, may mga bagay dito na parang hindi mo in-expect na mangyari. There's a blessing disguise na mangyari sa buhay mo. For the chakra messages. For the chakra, so there's be gentle with yourself, no? Kumbaga, wag mo masyadong pinipressure yung sarili mo sa mga nangyayari, no? Kailangan mo maging magdahan-dahan or kailangan unawaan yung mga nangyayari sa buhay mo na hindi ka na-pressure, hindi ka na-stress. And there's the person that you're asking is about trustworthy. Itong taong kinakausap mo, yung taong mga nakakausap mo ay mapagkakatiwalaan mo. So, let's see what is Archangel Raphael messages. Archangel Raphael for improving health, no? Dito na yung mag-improve na yung health mo. Kasi, kumbaga, napanood mo tong reading na to at talagang tumugma sa'yo, naliwanagan ka at talagang natauhan ka, nawindang ka eh. And there's a meditation. Isa pa to, kailangan mo mag-meditate. See? Meditate and contemplate. So, kailangan mo magdasal, mag-devotion, magpondo.
Diba? So, let's see additional messages. And there's a denial, no? Kumbaga, kailangan i-acknowledge mo yung fear, replace mo yan ako, insight of awareness. So, hindi sa natatakot ka. Nangangamba ka lang sa mga nangyayari sa buhay mo ngayon. And there's a friendship, no? Kumbaga, may kaugnayan ng kaibigan. So, kailangan mong dumistansya sa mga friend mong toxic. Madrama. Nega. What is the Monsology? Monsology is adjust are required. So, kailangan mo mag-adjust. Diba? Mag-adjust ka, lumaylo ka, magdumistansya ka sa kanila, and there's a time to give rather than take. Mas maganda yung nagbibigay ka ng oras at panahon sa sarili mo. Diba? Kaysa na yung sarili mo yung humihingi ng oras sa'yo. So, let's see what is additional messages. RTS. So, yun nga, no, there's a something drama or pagandahin mo yung kulay o kwento ng buhay mo. And there's a family, no? You are being family-oriented or something na kailangan mo ng kailangan tulong ng family mo. Additional messages for Angel Spirit. Angel Spirit, additional messages for Silver, Insight and Goddess, no? Kumbaga maraming pasilip, no? Maraming mga bagay na parang makikita mo na. May mga bagay na parang unti-unti mo na maliliwanagan. At the same time, there's a go for it. No? May mga bagay na kailangan mo ilaban. And release, transition, no? May mga bagay na kailangan mong pakawalan, alisin, baguhin, no? So, let's see what is additional messages for Angel Spirit. And the breath of the cosmos. So, may mga bagay na kung para sa'yo, para sa'yo. Diba? And the blue flame for activation. This is the awakening. Talagang may paggising no? Parang minumulat ka dito sa mga pangyayari sa buhay mo. Parang this is the moment na parang matatauhan ka. Additional energy. Six Shaka Archangel Metatron for surprises and shocking news. Ito nga yung mga parang mawiwindang ka. No, parang mawiwindang ka sa mga mangyayari. And of course, there's a door to value. Kumbaga mayroon ditong malaking halaga no, napapasok sa buhay mo. And there's a woman holding a coin, no? Kumbaga, if you were a woman, kumbaga, marunong ka umawak ng finances, no? If you were a man, yung person may hawak ng finances. For romance angels, represent what? Soulmate, no? May soulmate connection dito, guys. And there's a very soon. Napakalapit na. So, ibig sabihin, magtatagpo na kayo ng person mo, guys. No? Let's see what is additional angels answer. Angels answer represent what? Unlikely, may mga bagay na parang hindi mo magugustuhan. Additional messages. Okay. Additional, okay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus Christ. Wait, kukunin ko lang yung nalaglag sa lapag. Okay. So, there is a communication is the, communicate clearly. Kailangan mo makapag-communicate ng maayos, ha? And there is a romance, no? May tungkol din sa pag-ibig. Ang taray, ha? There's a soulmate and romance. And of course, there's a destiny. Oh my God. Talagang may nakalatag talagang para sa'yo. So, let's see what is the Jesus-loving quotes. The Comforter, which is the Holy Spirit, whom the Father will send you in my name, He shall teach you all things. So, ibig sabihin dito, kumaga may mga instrumentong binibigay ang ating Panginoon para maunawaan mo at malaman mo yung mga bagay na dapat mong matutunan at dapat mong malaman. Kaya huwag ka magtataka na may mga bagay inaalis sa buhay mo. Kumaga, it's an opportunity to appreciate things, no? Kumaga, inaalis siya kasi hindi makakabuti yan, or inaalis siya kasi makakasama sa iyo yan, no? Kumaga, may mga bagay na ganon. So, let's see what is the angel's number. Angel's number represent the 777 for perseverance, no? Konting tiyaga. At ang sinasabi dito, there's an enlightenment, there are needs for a change of perspective on whatever has taken over you now. If you want to succeed, you need to keep going down the road you're on, reach for the wisdom within, and you just know that the right next step is. So, see? Kumaga, kung ba yung mga bagay dito na parang gusto mo matutunan, kailangan mong humarap, no, sa mga bagay na kinakatakutan mo. Na baguhin ang pananaw, baguhin ang kaisipan, at sinasabi sa'yo dito na kailangan mong lumaban ng nanaayon sa eksena. No? Kailangan mong magtuloy-tuloy, no? Kailangan mong kahit na masakit, kahit na mahirap, kailangan mong mag-next step. Ganon. Kumaga, kailangan, there's a step-by-step process and progress. Kumaga, may mga part na parang magkakaroon na something rejection, failure, obstacles, and something na mistakes, no? Pero kailangan mo maging matatag, no? Para nang sa ganon, magtuloy-tuloy yung magandang eksena mo dyan. Kapag the more na natatakot ka, the more na ilalagay ka sa bagay na ikinakatakutan mo. Kaya kailangan maging matapang ka, huwag kang susuko, huwag kang hihindi sa mga bagay na
na alam mong may matututunan ka at the end of the time. See? Diba? And because there's a simplicity. At sinasabi dito, today I choose to simplify myself as I do so. My burden lighten, I release my ego. Need to understand, to prove, and to control. Instead, I undertake every task with an open, humble heart. Seeing through the eyes of my child, I discover life in all its wonder and simplicity. As the complication and chaos of the mind fall away, I remember I am one in the light. So see, kumbaga sinisimplehan ng buhay mo dito na, kumbaga matuto kang humarap, no, sa mga bagay na kinakatakutan mo, dahil parang sinasabi dito na kailangan mong alisin yung ego mo, drama mo, kasi nang sa ganun gumanda ang takbo ng eksena mo. The more kasi natatakot ka, the more na ilalagay ka sa bagay na kinakatakutan mo. So guys, this is a monthly gabay for the month of May 2024 for the sign of Gemini. So Gemini, maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Maraming salamat sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads. Naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik liglig na gumapaw na biyayang manabalik sa inyo at maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye and babush!